Buhay ni Senator Robin Padilla nanganganib. Aba, bali-balita po kasi na merong online campaign para sunugin daw si Robin Padilla. Dahil kung matatandaan nyo, sinabi niya, kahit na siya ay sunugin, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa din siya. Siguro may mga naasar. Tinatakot tuloy si Robin. At mga DDS vloggers, bumanat na naman ng fake news. Maulan na araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po ang lahat, isang good news muna tayo. Mindanao, nakakuha ng malaking budget para sa nationwide rural electrification project ni PBBM. Mindanao ang nakatanggap ng pinakamalaking bahagi ng pondo para sa nationwide rural electrification program na isinusulong sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda, nasa 2.5 billion pesos or 68% ng kabuoang 3.6 billion pesos na pondo ang inilaan para sa mga electrification project sa Mindanao ngayong taon. Baka naman may masabi pa si Sara Duterte na wala daw project ni isa itong si President Bongbong Marcos. Nakakatawa talaga yung mga DDS, Siguro puro katarata na yung mga mata nila. Kung wala pa rin talaga silang nakikitang ginagawa ng ating presidente, mapapagod lang ako kung iisa-isahin ko ang mga project ni President Bongbong Marcos. Alam ko naman na hindi matatanggap nitong mga DDS na may ginagawa ang ating presidente. Wala na nga halos tulog, wala nang pahinga si President Bongbong Marcos Tingnan nyo na lang yung website ng ating gobyerno. Tingnan nyo na lang ang FB page ni Bongbong Marcos. It is all over social media. Ang daming ginagawa ni President Bongbong Marcos. Pero siyempre, kailangan ipakalat ni Sara Duterte na walang nangyayari sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kailangan niyang mapaniwala ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga minions na walang ginagawa si Bongbong Marcos. Sino ba ang walang ginagawa? Sino ba ang nagpupunta sa abroad para lang kumuha ng kakampi at siraan ang ating bansa? Hindi alam ni Sara Duterte, or siguro alam niya, suicide na lang siya, na yung ginagawa niyang yan ang lalong nagpapalubog sa kanya. Ayaw po natin mga Pilipino ang isang taong mapanira. Hindi ba kapag sa mga kapitbahay, meron tayong nakilalang isang chismosa at mapanirang kapitbahay, inaayawan natin? Ganyan din po sa mundo ng politika. Pag obvious na ay ang manira na lang, kay totoo, kay hindi, babalik po sa kanya. At siya ang maaapektuhan. Sa bagay, si Sara na rin naman ang nagsabi na sisirain ko kayo lahat. Totoo man o hindi ang aking paninira, basta masira ko kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Sa tingin ninyo, sino po ba ang sirang-sira na ngayon? May nababasa pa nga ako sa mga comment section na 32 million. Talaga lang, 32 million pa rin kayo. Ang bulk ng mga bumoto kay Sara Duterte ay maka-Bongbong Marcos. Sa totoo lang po yan, tanggapin man nila o hindi, ang mga loyalista ni President Bongbong Marcos ang nagpanalo kay Sara Duterte. Itong balitang to sigurado, meron pa rin tayong maririnig na pagbatikos. Kapag walang ginawa si President Bongbong Marcos sa ikauunlad ng Mindanao, babanatan siya. Kapag may ginagawa na para sa Mindanao, babanatan pa rin siya. Sigurado ang sasabihin dito, mahina kasi si Bongbong Marcos sa Mindanao kaya kailangan niyang sumipsip, kailangan niyang ipakita kunyari sa mga taga Mindanao na kahit na ayaw ng Mindanao kay Bongbong Marcos, nagtatrabaho pa rin siya para sa ikagaganda ng buhay ng mga taga Mindanao. Pero sasabihin nila, kasi wala kang boto rito, kaya mo kami sinusuhulan sa mga projects mo. So sabi ko nga sa inyo, may katuturan pa ba na magpaliwanag sa mga DDS na to? Bayaan po natin silang ma-stress. Basta para kay President Bongbong Marcos, walang kalakalaban.
pagdating sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat Pilipino, wala pong kulay-kulay yan. Lahat tayo, kahit na ayaw nyo kay President Bongbong Marcos, siya po ang presidente natin. Saka na kayong mangarap kung sakaling makatakbo si Sara Duterte sa 2028, ang dami niyang kakaharapin. May mga darating pa namang kaso si Sara Duterte. Nandyan pa yung warrant of arrest ni Sara Duterte sa ICC. Sa tingin nyo ba, tatagal pa hanggang 2028 bago lumabas yung warrant of arrest? So maganda pong hakbangin ng ginawa ni President Bongbong Marcos. Mindanao, nilaanan ng malaking budget para sa nationwide rural electrification project. Sunod po natin, umarangkada na naman ang mga fake news peddlers na mga DDS. Tandaan nyo yung merong sinunog na mga illegal substances, illegal drugs na umabot ng 9.4 billion na halaga. Naglabas po ang PIDEA ng statement. Sabi nito, no trace of illegal substance in destroyed 9.4 billion pesos seized drugs. So nakakita na naman ng mga fake news ito mga DDS. Dahil meron pong isa sa kanila ang nagsulat. Sabi nito, BBM na isahan ng mga sinunog na droga na nakumpiska sa Tarlac na bilyong halaga. Nasan na yan? Kumalat na sa merkado? Ang sample ng abo ay negatibo, sabi ng PIDEA. So kung ikaw naman ay hindi nagre-research, maniniwala ka agad, negative. Meaning, puro peke lang yung mga sinunog na worth 9.4 billion daw na mga droga. So, ang ibig sabihin, naisahan si Bongbong Marcos bago pa sinunog yung totoong mga droga na ipuslit na, napalitan na ng peke at iyon daw, droga na yon ay kumalat na sa merkado. At yung pinagbasihan niya ng balita, nanggaling mismo sa PIDEA, na no trace of illegal substance in destroyed 9.4 billion seized drugs. Abay, kung babasahin mo lang ito, talagang iisipin mo, peke pala yung sinunog na substance o yung droga. Ano yan? Photo op? Tulad na sinabi ni Sara Duterte, photo op lang yung kunyari sinunog yung mga droga. Yun pala, peke ang lahat. Meaning, nasa market na yung 9.4 billion na halaga ng mga droga. Siyempre, ang mga DDS o yung makikitid ang utak, maniniwala kagad sa fake news peddler na itong si Versatile Matt. Pero, sabi ko nga sa inyo, napakadali pong mag-research. Ayon po dito sa PTV News, the seized shabu and other dangerous drugs amounting to about 9.4 billion pesos that were previously destroyed in Capas, Tarlac yielded no residual traces, the Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA reported. Sinabi naman para talaga ng PIDEA na no residual traces ang natira, meaning negative. So wala talagang droga, fake lang yung sinunog dahil mismong PIDEA na ang nagsabi. Pero ganun ba yun? Tuloy natin yung balita. According to a Presidential Communications Office news release Sunday, PIDEA tested the ashes retrieved from the thermal facility to ensure accountability, complete destruction of the seized drugs, and adherence to environmental regulations. Hindi nyo pa naiintindihan yung sinabi. The 4 bottles of ashes were collected from separate burn batches, each subjected to chemical analysis to detect any remaining traces of narcotics. So, kaya sinunog, tapos sila ay nagkolekta ng mga abo-abo para malaman kung may natitira pang traces ng narcotics o ng droga. Dahil kung madidetect nila na merong remaining traces of narcotics, ibig sabihin, hindi 100% na nasira yung mga narcotics. Ang kanilang goal, 100% masunog, masira, maabo yung mga drogang yon. Sabi pa dito, all 4 ash samples tested negative for shabu, marijuana, cocaine, and
ecstasy, confirming the thoroughness of the incineration process. So, wag magbububuhan, wag magpakalat ng fake news. Kailangan talagang mag-negative yung resulta ng pagsunog doon sa mga droga. Dahil kung may matira, ibig sabihin, hindi 100% naubos o nasira o nasunog yung mga droga. Ito ang magpapatunay na yung kanilang incineration process ay talagang tagumpay. So, kaya po naging negative dahil naubos, walang natirang traces. So, kung magpapakalat din lang kayo ng fake news, siguraduhin nyo na hindi kayo mabubuko. Dahil nakakahiya, no? Magpapakalat ka ng fake news, napakadali na pong mag-research. Ang ibig lang sabihin nito, ang daming DDS na tamad mag-research. Kung ano na yung mabasa nila sa mga DDS vloggers, paniniwalaan na lang nila. Kaya nga may isang batch ng mga DDS vloggers ang mga nakademanda ngayon. Tandaan nyo, ilan sa mga prominenteng mga DDS vloggers isinama ni Risa Hontiveros sa kanyang demanda. Hindi ba? Matapos idemanda ni Risa Hontiveros si Sasot kasama ng iba pa mga DDS vloggers, meron na naman pong isang nagdemanda kay Sasot. Sabi po dito sa balita, pro-Duterte vlogger na si Sasot ay kinasuhan ng cyber libel sa tanggapan ng taga-usig ng Maynila nitong Biyernes, July 4 ng Philippine Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. Sinagot ni Sasot si Risa Hontiveros sa pagkakadawit ng kanyang pangalan o ni Sasot sa demanda ni Risa Hontiveros, natural sasagutin din niya si J. Tariela. Sabi ni Sasot, Tariela is suing me for calling him a Philippine Military Academy cheater. He should have sued Major Edgardo Arevalo, who said in January 5, 2004, as reported by Philippine Star, that their committee found prima facie evidence that the 8 cadets, which includes Tariela, cheated in their management information science class. Pero alam nyo, imbis na sumagot itong mga vloggers na to sa social media, harapin na lang nila yung kaso. Dahil kung wala silang kasalanan, syempre, ma-acquit sila. Para sa akin, tapang-tapangan na lang itong mga DDS vloggers na to. Kung talagang wala kayong kasalanan, depensa nyo lahat yan sa korte. At kung malinis talaga ang pangalan nyo, natural, mapapawalang sala kayo. May mga comments pa Pati ba naman ng mga militar natin, balat sibuyas na rin? Hindi po ganun yun. Due process nga po Hindi sila nakikipagbalitaktakan sa media. Dinadaan nila sa legal na proseso. Which is, ganun dapat. Ngayon, manalo si J. Tariela sa kaso o matalo siya, ang importante, dinaan sa legal na proseso. Di ba sinasabi ng mga DDS, gumagana ang ating justice system dito? Bakit hindi dito litisin si former president? Tanungin niyo yan kay Harry Roque. Bakit ayaw niyang umuwi rito para harapin yung kanyang mga kaso? So ngayon na ang dami ng mga DDS vloggers ang nadidemanda, paninikil na naman daw sa freedom of speech, freedom of expression, bayaan nyo na lang ang korte. Total. Dahil kung wala naman kayong kasalanan, edi acquitted kayong lahat. Tulad nitong huling balita natin, hindi ko alam kung ito ay fake news o drama effect na naman or kung ano na naman itong pakulo ni Senator Robin Padilla. Sabi kasi dito sa balita, seguridad ni Robin Padilla hinigpitan. Naka-red alert ang security ni Senator Robin Padilla matapos sumulpot ang online campaign para sunugin siya. Ani Padilla, matinding pagkabahala ang naramdaman ng kanyang pamilya rito, lalo pat baka sakyan umano ito ng mga terorista. Sabi ni Padilla, nagkaroon ng paghihigpit sa aming mga pupuntahan at sa hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking security dahil ang mga ganitong kampanya ayon sa kanila ay baka sakyan ng mga terorista. Naipaalam na raw nila ito sa National Bureau of Investigation pero binitawan nila ang pagsasampa ng reklamo. Napagkasundoan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpakalat at nagkampanya nito
pero napagkasunduan ng pamilya na bitiwan ang pagreklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas. Ay, nako. Yun nga kaya ang dahilan o baka naman gawa-gawa lang yung campaign na yon. Sino ang gagawa na sunugin si Robin Padilla or kahit na sinong politiko? Sino ang magtatangkang gawin yan? Bakit nga ba gustong sunugin si Padilla? Lumabas ang mga event na sunugin si Robin Padilla sa Facebook matapos ang naging pahayag niya na mangangamoy Duterte raw siya kahit siya ay sunugin. Bakit hindi niyo itutuloy ang demanda? Kung yan ay posted sa Facebook, di madaling malalaman kung kanino nag-umpisa yan. So parang kaduda-duda naman kung totoo itong campaign na to or gawa-gawa lang, kunyari may nag-post. Dahil kung ganyang katindi ang banta sa buhay mo, hindi mo ba gugustuhin na malaman kung sino ang may pakana nito? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Drama nga ba ito? O totoong may grupong gustong sunugin ng buhay si Senator Robin Padilla? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te admina.